dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ay, nako Mare! Talaga nga naman. Nako, papalit-palitan naman ng panahon at medyo maulan na naman nowadays. Alam mo, kailangan talaga natin palakasin ang ating mga immune system sa tulong ng mga supplements na pwede nating inumin sa araw-araw. Alam Kagaya mo ba? ng ano? Ay, etong MX3 capsules. Ano meron dyan, Mari? Wala naman ang bawat MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. You mean ito ba yung MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta? Yes! At masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Kaya nga naman hindi katakataka nang inawardan to mula sa iba't ibang parte ng mundo, Mare. Dahil ito yung proudly Philippine-made. Kaya naman, Mare, kung meron katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. At pwede rin silang tumawag, Mare, sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Oo nga. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig. At manood tuwing Lunes ng Baklita sa podcast. sa Spotify. At sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify. Powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! Dabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Diba? Isang maulan na Miyerkules ng umaga, mga Pangga, hindi ba? Siyempre, para pa rin po sa mga estudyante ngayon na mukhang kinansela sa mga ibang levels ang pasok ngayon na nakakalungkot. Pero siyempre, diba, at the same time, kaya po yan ay sinuspindi para kayo ay proteksyonan na hindi magkasakit, lalo pat ngayon laganap, Mare, diba? Ang mga ubo at sipon, hindi ba? At doon naman sa mga hindi estudyante, huwag kayo magpiling. Estudyante lang ang kinansela ang pasok, ang mga trabaho meron. At Diba? sa mga nagtatanong, Mare, kung bakit maulan ngayon Oo. sa Pilipinas dahil sa epekto ng southwest monsoon Oh, o habagat, na karaniwan itong nangyayari tuwing Hunyo hanggang Setyembre. At nagdadala ng malakas na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. At bukod dito, Mare, may mga Oo. bagyo rin na maaring magpalala ng kalagayan ng panahon. Ay, Ang mga ulan na dala ng habagat ay pwedeng tumagal ng isang araw Oh my o isang buong gosh, linggo. diba? Maraming salamat, Chang Cora, para sa weather update. Lakas ka mga weather update na ginawa. Bakit ko nga yung Ang ginawa? taray, di ba? Salamat, Chang Cora, para sa weather update na Bakit ko nga yan. yung ginawa? Showbiz insider ako. Bakit para naging weather forecaster ako? Di ba na nakakaloka? Pero since, alam mo yun, balita na natin ang kalagayan ng panahon, eto na muna ang kalagayan sa loob ng arena para sa ating... Chika sa Arena! Minsan
Minsan natatawa na din talaga ako sa kakayahan ng baklang ito eh. Diba? Minsan- Parang, alam mo yung matatakot na sa'yo si ano? Sino? Si Katonying? Hindi. Sino tong sa GMA7? Mang Taning. Yan. Oo, Diba? diba? Tunying ba? Tani? Si Mang Taning sa si GMA. Katonying sa Oo. DCRH. Hoy, tama si Katonying pala. So sabihin na sa isip ko si ano, Kim Atienza. Oo. Ang peg ko ngayon ay Kim, hindi. Bakit hindi ba? Chu, At least pero hindi ba? Atienza. Wala naman sa mga bagay. Ito na naman ang isang edisyon ng Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Talagang nga naman kahapon ay talagang mainit ang bakbakan. Diba? Para sa pagtatapos ng quarterfinals. Dahil moving forward na sila para sa knockout match ng PVL Women's Volleyball League ng reinforce nila ng bonggang-bongga. Nakakalungkot man isipin pero kahapon ay tuluyan nang nagpaalam ang koponan ng Cherry Tigo matapos silang talunin ng PLDT Hitters kahapon po yan sa set na 3-2 yan. O diba? 3-2. Nanalo ang PLDT sa 3-2 match. Diba? At syempre, tuluyan na din nagpaalam din kahapon. Hindi ba? Ang grupo ng Petrogas matapos silang talunin ng Creamline sa 3 sets. Diba? 3-0 ang naganap na laban ng bonggang-bongga, hindi ba? Kaya nga naman bukas malalaman na natin kung sino nga ba ang uusad para sa finals, 'di ba? Dahil bukas magaganap ang sagupaan sa pagitan ng PLDT Hitters versus Akari Chargers ng alas 4 ng hapon. Sasabayan naman ng Creamline versus Signal HD sa alas 6 ng hapon para sa tinatawag na knockout match ng PVL Reinforced Women's Volleyball League. Bongga yan, diba? 4 na lang out of 8. 'Di ba, ng bongga. Good luck teams, 'di ba, lalo sa mga supporters ng 4 na koponan na naiiwan. At sa kabilang banda, pasok Mare. Ayan Mari, gusto ko lang gawaran ng pagsaludo ang isa sa mga Pilipinang hinahangaan natin. Si Ay. Angel May Autumn. Ayan Mari, si Angel May Mabuhay. Autumn. Mabuhay ka, Pinay. Ganon, Yes, diba? ayan. Oh. Sa batang edad na multi-awarded Oh. na ang top Filipina para sa swimmer na si Angel Autumn. Ay. Born without arms to Mare ha. Oo. Ay, Ayan, talaga? at pride ng Olongapo City na ngayon ay highest rank Filipina para sa swimmer. Yes, palakpakan Ayan. natin. 'Di ba? Kung wala siyang arms, no? Yes. So, parte siya ng PWD. Yes. Alam mo, nakakatuwa, Mare. Ano? Sige, tuloy mo muna yan. Siya ang first Filipino quadruple, Mare. Ay, wow. Gold medalist ng 12 Asian para sa games sa Colombia. Cambodia. Ayan. Dahil sa edad na 21 years old, Mare, Oo. siya ay nagkamit ng Ng kaliwat gold ka medal. ng mga pagkapanalo, Mare, sa kabila ng kanyang kapansanan. Diba? Ayan, sa mundo yan ng Paralympics, Mare. Ito yung Correct. Paralympics, Mare. Ito yung ginagawang parang Olympic game para sa mga kapatid PWD. natin na may kakulangan Diba? sa kanilang katawan. Correct, hindi ba? At talaga kahit papaano, hindi ba? Hindi hadlang. Hindi hindrance. Kumbaga, ang, Oo. ang kapansanan mo para i-achieve mo or matupad mo ang pangarap mo, lalo pat sa larangan ng pampalakasan, na lalo pat nabibigyan na rin ng pansin ang mga people with disabilities, lalo pat sa ganito, 'di ba, na may suporta din, nakakapag-uwi Yes. ng karangalan para sa ating bansa. Correct. Diba? Kaya naman, 'di ba Mari, kung maalala mo, merong may paligsahan ng pabilisan ng Oo. yung sa goal. Ano ba tawag doon, yung finish line? Yung parang Ano yun? Karera ng daga? Hindi, Ay, hindi. hindi naman sila daga. Hindi ba sa perya may ganon? Tao ang pinag-uusapan na alaka. Sorry. Hindi. Busina. Ayan. Hindi kasi sa amin paunahan ng ganon eh, 'di ba? Hindi, paunahan sila nung wheelchair. Meron mga ganon. Okay. Hindi. Oo, meron Sa pala. international scene, Mare, meron talagang ginaganap na Paralympics, which is Oo. may mga ganyan. Correct, At hindi isa ang ba? ating kababayan from Olongapo na Yes. sumiserko-serko, nagsiswimming. Swimmer siya from Olongapo. Ayan. Oo, sorry po. Yun. Ayan, kaya But kay anyway, Angel May Autumn, ayan, mabuhay isang ka.
pagsaludo mula sa sa Chika sa Arena ang aming hatid para Correct, sa'yo. hindi ba? Mabuhay Grabe, ang mga kapatid no? natin, hindi ba? Ulitin lang din natin, hindi ba, yung mga kinukutya natin na minsan ginagawa natin katatawanan na yung mga kapansanan ng iba. Pero tignan nyo, itong isang Sila pa'y kababayan nag-uuwi natin ng karangalan. ang nag-uwi ng karangalan na sana mapansin din ng ating gobyerno at magkaroon din ng courtesy call sa ating presidente gaya ng ginawa kay Carlos Yes! Yulo. Sana no! Diba? Mr. President, baka naman. Sana naman mabigyan ng pansin. Oo. 'Di ba? Hindi lang yung mga atleta natin na sumabak sa alam mo 'yon sa Paris Olympics kundi sa iba't iba na rin, hindi ba? Na nakakaloka. But anyways, 'di ba? Anyways, eto na, batiin muna natin. Oh. Alam mo yung bago tayo tuluyan magtapos at bago natin i-share kung ano nga bang meron ang karangalan na meron ang Arena Plus, syempre, bukod kay Dexter Zabala na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, Happy Dexter! birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Dexter! Oh, yun. Ano ba meron sa Arena Plus, Mare? Ay, nako, yun lang naman, hindi ba? Naku, balita bagay ito dahil sila nga naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Casting natin dyan ang mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang ating Pinoy Pride na namamayagpag sa mundo ng NBA, ang phenomenal film star na si Jordan Clarkson at syempre ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Reyes. Kaya naman panggay, download ng Arena Plus sa App Store and Play Store at pwede ka rin manood sa arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. 21 gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Diba? At syempre, ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid pa rin yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports na nakakaloka. Eto na naman talaga nga naman kung samut-saring award ang tinatanggap ng ating mga kababayan na lalo pat, 'di ba, na sumasaklaw sa mga PWD nating mga pangga, 'di ba? Eto, mukha din yatang makakatanggap din ng award. Sino? Ay, mula na naman dahil ang mga netizen, Mare, kinakalampag na naman ang opisina. Literal na pagkalampag sa opisina ng MTRCB na bigyang pansin ang Batang Quiapo ni Coco Martin. Noong nakaraan, Mare, kinalampag yata ng MTRCB sila, pero ito kasing si Coco Martin, sa ating pagkakaalam, ay nagtungo mismo sa opisina ng MTRCB upang humingi ng paumanhin. Correct, hindi ba? O teka, ano nga ba dahilan, Mare? Eto ngayon, Mare, panibagong issue na naman ang posibleng kaharapin daw ng Batang Quiapo dahil nga sa hindi na naiibigan ng publiko ang tema na ipinalalabas ng Batang Quiapo sa mga manunood. Anong tema? Oy, kasi nga ngayon parang nagiging violence na siya. Kung titignan natin, ang talagang original na Batang Quiapo ay may kategorya ito na action comedy. Nung sila Maricel Soriano at Fernando Po Jr. ang gumawa nito, na parang nalihis na daw ang parang tema nitong action comedy na parang ngayon ay parang alam mo yun, sobrang violence. Lalo pat, 'di ba, kung mapapansin din daw ng ilang mga manonood ay parang bang grabe naman. Puro babae ang mga natategi boom sa naturang serye. O, 'di ba? Dahil kamakailan lamang Oo nga. ito. O, 'di ba? Pinatay lahat. Pinatay lahat ng mga bilatra. Tinegi boom si Ivana. Oo, Tinegi diba? boom. Sino pa ba yung mga tinegi doon? Si Camille. Si diba? Tony Fowler ba tinegi din yung kanyang karakter doon? Hindi, nategi na lang bigla pa. Natanggal na lang? Parang nawala na Hindi lang. kasi ganon. nagbuntis si Tony Fowler Oo, diba? Sino pa ba yung mga nategi boom Yung boom? marami, halos daw. Yun ang napapansin. Tapos parang ngayon, pa-violence ng pa-violence nga. Yung imbis na yung action comedy dapat yung maging tema. Kaya nananawagan naman ngayon ang taong bayan na bigyang pansin ng MTRCB na parang teka, nawawala na yata sa konsepto ng Batang Quiapo
talaga yung Batang Quiapo ngayon. Baka hindi nababantayan ito ni Senator Grace po. Oh, 'Di ba? Dati si Susan Roses binabantayan Oo. niya. Kasi yan. 'di ba lagi nakasita dahil sa Provinciano Days, 'di ba? Oo. Nung kasama ni Coco Martin si Aling Susana, 'di ba? Oo. Ay lagi niyang sinasabi, talagang kinokol niya yung attention ni Coco na teka na tayo, kumbaga parang Ito yung ginagawa ni Ronnie noon. oo, na parang tipong taliwas na ito sa probinsyanong ganitong serye. Kumbaga ngayon naman sa Batang Quiapo, 'di ba? Na sana mabigyan din pansin ito ni Senator Grace po dahil syempre yung Ama niya yun eh. sa tatay din naman niya ito, 'di ba, living legend ito na ginagawa. Na parang teka sandali, mukha yatang nalilihis na po tayo ng kategorya. Yan ang sigaw ng mga netizens sa mga So non-manonood. ipapatawag ba si Direk Coco? Diba? Malay Sa natin. Senado, Madam Chair. Diba? Yung mga ganong aspeto. Diba? At wag mo rin akong hohoy-hoyin, ha? Wag mo akong hinohoy-hoy, ha? Hindi, dahil senador ka. Oy, wag mo akong hinohoy-hoy. O ano ngayon? Diba yung mga ganong aspeto ng bonggang-bongga. Kaya nga naman itong panawagan ng taong bayan bilang, alam mo yun, nanonood everyday na, diba, wala namang masama sa ginagawa nila. Actually, diba, maganda nga yung pinakikita ng Batang Quiapo. Realidad. Dahil, realidad. Tsaka yung actual na mga pangyayari, diba, hindi man magkatulad. Pero eto kasi yung realidad ng buhay ang pinakikita. Kaya lang, ang sigaw lang ng taong bayan, mukha yatang nakakalimutan natin kung ano nga ba ang totoong tema nitong Batang Quiapo na inadapt natin to teleserye, yung action comedy na ito. Kasi nawala na yung comedy. Kung hindi naging parang naging marahas na, puro patayan, at the same time para dun sa mga kababaihan na 'di ba, katulad ni Marites na inaapi dahil 'di ba na tipong yung pagpapakita nga naman doon ng moral ng bilang isang martir na asawa na kabit. inuwi yung kabit, yung mga ganun na sa totoong buhay hindi naman nangyayari. So parang medyo Uy, nangyayari yun. yung iuwi yung kabit? Yes! Ay, talaga ba? Oo, may kakilala akong ganun. Tatlo sila nagsama-sama sa isang sa isang bahay. So Royal Rumble, gano'n ang pega, diba? 3 ways. Wow! 3-way relationship. Rainbow, Rumble, diba yung mga... Hindi ako si Ate Negi, ha? Hindi dahil ganito ang buhok, Ate Negi. Pero yun na nga, di ba? Hindi, parang sabi nga naman ng ilan, Mare, kung totoo man may nangyayaring ganyan sa realidad, di ba? Pero sana naman bigyan din at proteksyonan din yung kapakanan ng mga kababaihan na mas pinipiling maging martir dahil nga syempre gusto nilang maisalba ang kanilang pamilya. Hindi para, alam mo yun, na... Patayin na lang, Oo, di ba? yung- Kapag naapin. Hoy! Di ba? Hindi siya sasakalin ni Roda. Hindi rin siya lalagyan ng plaster. Hoy. Ang bibig. Kasi nga, di ba, pagka Yes. matalak itong si Rigor. Ako talaga, gusto ko talaga lagyan ng plaster yung pagmumukha ni ni Lena. Ni Lena, di ba? Nakakagigil. Ganon, parang kamukha ko dito si Lena. Kumanta ka, Rigor. Rigor si Tanggol. Hindi, Yung liempo. ako yung liempo. Rigor, ito na ang liempo. Ganon. Hindi na, cannibalism yun. Wow. Hindi, para eto lang bilang membro ng ng MTRCB, bilang deputy ng MTRCB. Bilang deputies. 'Di ba? Kami po ay syempre may regulasyon kasi, Mare, na Tama. sinusunod para sa responsableng panonood. Correct. Yan naman ang panawagan ng MTRCB, 'di ba? Sa lahat. Oo, kaya naman siguro mas maigi, may mga bagay kasi, Mare, na at the very young age hindi mo pa pwedeng Correct. ipapanood sa mga bata, 'di ba? Pero kasi, Mare, bilang mga magulang din, kailangan din nating kontrolin yung panonood ng mga bagets. Kung hindi naman para sa bata o akma, para sa mga bata, wag na din nating ipapanood. Tayo na rin na magpigil. Oo. Pero sa mga hirap kasi ng tahanan. buhay, Mare, Oo. minsan naiiwan natin ang ating mga anak sa mga tahanan. Correct. Kaya naman kaagapay nyo ang MTRCB sa responsabling panonood. Correct, hindi ba? Kaya may mga klasifikasyon yan sa bawat pagpapalabas na hindi naman din nakakalimutan ng Batang Quiapo kasi lagi silang may rated SPG. Yes. Every Gawing mas time. wholesome, Mare, imbis na totoong baril ang gamitin. Oo. Bakit hindi kayo gumamit ng water gun? Ganun ba yun? Ano? Tapos Tapos si Boy anto- Dila. Hindi. Ganon.
Fiesta pala ng San Juan. Ay, ano ba yun? So ano, lilipat sila, hindi na Kasi Quiapo. hindi dapat, oo, San Juan na. Batang San Juan. Tapos ang tagline, basa ka na Oo, ba? oo. Na, 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 na. Nakaganon si Coco Martin. Di ba? Oo nga, no? Palitan Dapat yung- ba? Usually kasi, di ba, ang posing ni Coco Martin nakaganon. Oo, water gun. Ngayon dapat nakaganyan na siya sa ano. Pag yung Batang San Juan na nakaganyan na. Oo. Tapos sa likod ng Ganon. background, nandun yung mga Chinese. Yes. May dalang water cannon. Oo. Yung barko ng mga incheck. Di ba? Kayo, Ami, basa. Basaan pala. Tara sa West Philippine Sea. Mas madaming tubig. Anli. Di ba? Correct. Palitan yung mga tunog ng baril ng pew, pew. Oo. Ganon. Di ba? Para very wholesome. Ano yan, paputok? Meow, meow. Yung mga fountain, gano'n. Pew, 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 pew. Uy, naririnig ko yan. Oy! Sa casino. Diba? Tongin, 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 tongin. Ganon. Yung mga... Ganon yung mga tunog, no? Later, after work. Tongin. Oh, diba? Ano nakakaloka. But anyways, diba? Well, hingin pa rin natin ang opinion, of course. Since tayo naman ay talaga mga deputies ng MTRCB, malalaman po natin yan na kung magkakaroon nga ba ng weight ang panawagan ng mga taong bayan patungkol sa programa ng Batang Quiapo na kanilang gustong bigyan ng pansin ng naturang ahensya. Hindi Grabe ba? kasi yung mga eksena ngayon, no? Sa Oo. Batang Quiapo, medyo Grabe. medyo intense. Oo, 'di ba? Yung Diba? barilan, yung mga patayan, yung mga ganyan. Oh my gosh, 'di ba? Tapos ang una niyo tinitegi ang mga gelami, 'di Oo ba? nga. Ang dami niyo ng lalaki diyan, ubus-ubusin niyo naman muna sila. Correct. Hindi, wala Ano na ba? natira sa mga gelami. Inuna nyo si, inuna nyo si na. Labi po. Tama. Kung sino pa yung anak ni Tama. Fernando po, tinegi bum-bum nyo. Kung sino yung parte mismo talaga Oo. na dapat ano. Si Diwata ba tinegi bum-bum Oo, din? tinegi bum-bum na, isinilid na sa kaldero. Yung ayoko na. Pati bakla pinapatay nyo. Ibinalik na sa Pasay. Oy, speaking of Pasay, nandyan Oo. tayo sa darating na Sabado, hindi ba? Hindi tayo magpapares, Yes, pero magpapafiesta ni Pangga. papapiesta tayo, diba? mamimigay tayo ng mga papremyo dyan. Tama, hindi ba? Well, nandyan tayo mga Pangga. Natawa ko dun sa tinegi bum-bum si Diwata dun. Stilagay sa kaldero. Ginawang pares. Oo, tas Bakla ka talaga. Pinalala mo ba? Pabalik ng Pasay. Oo. Nakasimangot habang pinipicturan. Correct. Ikaw ba naman isilid sa kaldero? Hindi kasi simangot. Kasi nga kumanta ng Diwata, kung ako'y tawagin. Ha? Diba meron na siyang kanta? Diba? Ang mga rider nanggigigil sa akin. Tama. Talaga nang gigigil. Yun yata yung Diba? lyrics. Oo. Hoy, hindi mo ibahin na nakakaloka. Lagi ko nakikita si Diwata sa Blue App. Ilan sa mga nanonood sa atin sa TikTok. Tama. Ayan. But anyways, mga Lagi siyang live Panggayan. doon. Diba? Fresh talaga ni Diwata, pati ni Otlum. Correct, diba? Sila talaga ang idol ko sa kapresyan. Oo, diba? Sorry. Si Otlum na hindi umuulit ng outfit, Ay, may langaw. Ambo. Yan. Bakit may langaw? ikaw talaga. Oy! Mga padala ni Oo. Diwata yan. Charing Anyways, mga Banggayan, dyan po muna natatapos ang ating unang chikahan for today's video. Sa aming pagbabalik, isang batigbong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Hindi po ako ito, si Lena. Wow, Rigor. Hindi rin po ako si Ate Rigor. Neki. Oh. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!